Magandang umaga mga kabay. So meron po akong approved estimate dito. Ang job number nito mga kabay 39565 letter E. Ang model nito dito 5133. Ayan. So ito yung rotary hammer ng DeWalt mga kabay na 3 mode. Meron siyang drill, hammer, tsaka chipping. So ang papalitan lang natin dito ay O-ring. Ayan. Tapos brush holder. Ayan po yung brush holder niya mga kabay. May kasama na po siyang carbon brush. Ayan. Tapos syempre yung kanyang spindle na set. Ayan. Ito po yung spindle set niya mga kabay. Ayan. Yan po yung ikakabit natin dito sa dito 5133 na rotary hammer. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. So yan mga kabay, unahin ko muna kabit yung kanyang brush holder. Panghuli na lang po itong spindle niya. So unahin natin sa brush holder. So ayan, nakalas ko na yung screw. Tigas pa rin. Ayan. At syempre kakalasin natin yung dalawang wire na nanggagaling sa switch. Ayan, bubunutin nyo lang yan mga kabay. Ayan. Hindi naman po siya pwede magkabaliktad dahil maiksi po yung isang wire. Yung blue maiksi, yung pula mahaba. So kung saan yung mahaba, yun yung doon sa malayo na distansya. Ayan. So syempre, unahin mo ng kalas itong rubber. Tapos susungkitin nyo yung ito po, yung kanyang lock. Ayan. Plastic lang po ito, kaya dahan-dahan lang para hindi siya mabali. Ayan. At pag natanggal nyo na yon, pwede nyo nang kalasin yung dalawang screw sa brush holder. Yan, dalawa po yan, kabilaan. Yan. Pagkatapos, sungkitin nyo ng flat screw na maliit. Tapos tulak nyo yung carbon palabas. Ayan, para mahugot nyo siya ng maayos. So ayan, medyo matigas. Baka sumabit. Ayan, sumabit ulit yung carbon. Sumabit. Ay, hindi ko pala inano yung spring mga kabay. Angat nyo pala muna yung spring. Ayan, para hindi siya sasabit. So ayan, kalas na mga kabay. So sa pagkabit ng bago mga kabay, ganun din. Kapag baliktad yung pagkakabit nyo, ikutin nyo lang. Pag hindi siya magsisilik. Ayan. So ito mga kabay, baliktad ito. Dahil sa kabila, sagad. Pero pag sa kabila naman ay hindi. Ayan, hindi siya nasasagad. So ibig sabihin baliktad. So ang gagawin nyo yan mga kabay, angat nyo siya ulit. Ayan. Tapos kung baliktad siya pa ganyan, hugutin nyo, ikot nyo lang. Yan, ikutin nyo lang siya. Yan, tapos baba nyo ulit. Tapos subukan nyo i-select. Yan, sagad, kabila. Ayan. So ibig sabihin, pag nasilik na siya ng maayos, sagad na siya, sumasagad siya dito, okay na po yan. So kailangan lang nating itulak. Ayan. Tapos balik natin yung screw. Ayan. I-screwhan ko lang to. So ayan mga kabay, na-screwhan ko na po. So kailangan nating ibalik yung pin. Ayan. Dyan lang yan. Susuksok nyo. Tapos tulak nyo. Ayan. Tapos yung rubber. So okay na yan. Pwede na natin siyang balik ulit dito. Ayan. Yung red sa ilalim. Ayan, tas ayusin nyo yung wire na hindi siya maipit. Ayan, bago nyo isara. Ayan, so higpitan ko lang yung screw mga kabay. So ayan mga kabay, na-screwan ko na lahat. Ayan. So ayos na yung kanyang brush holder. Ayan, malambot na po. Hindi na kagaya nung dati na matigas. Ayan. So pag nagsisilik pala kayo ng reverse forward mga kabay, laging dalawang daliri yung gagamitin. Yung hinlalaki nyo tsaka yung tuturo. Ayan. Yan. Reverse forward. Laging dalawa. Hindi pwedeng isa lang
dahil minsan nababali. So ang sunod natin ikabit mga kabay yung spindle niya. So yung spindle mga kabay, ayan, gamit kayo ng plies para makalas nyo itong selector niya. So ayan, nakataas na yung arrow, ibig sabihin pipihitin mo lang siya pakaliwa. Ayan, gamit kayo ng plies, pihit pakaliwa, tapos uga-ugain nyo. Ayan, angat na. Tapos luluwagan nyo yung screw sa front housing. Ayan. At syempre, pag tinanggal nyo yung cap, ayan, gamit lang kayo ng flat screw, sikwatin nyo pataas. Tapos yung flat, pwede rin pointed na maliit. Tapos sikwatin nyo yung ring. Ayan, ito po yung lock ring. Pwede nyo nang iangat at itulak yung bulitas para makalas nyo yung spring. Dahil magpapalit tayo ng spindle. So yan, pwede na yan. So dahan-dahanin nyo lang ng sikwat para hindi gaano maraming trabaho, para hindi siya magkalas-kalas. Ayan, kailangan ang makalas yung front housing lang. Ayan. Tsaka syempre yung spindle, labas mo na. Ayan, hindi na natin kailangan tong luma dahil meron na tayong bago. At syempre hugutin nyo ito dahil kakabit natin yung bagong o-ring. So ganun ulit, sikwatin nyo lang yung o-ring. Ayan, tapos kabit nyo yung bagong o-ring. Ayan, tapos lagyan nyo lang natin ng konting grasa dito po sa kanyang piston. Ayan, bago nyo ipasok yung kanyang striker. Ayan. So ayos na yun mga kabay. Yung spindle, yun na kailangan lagyan dahil may grasa na. Ayan. So pag nilagay nyo yan mga kabay, ganyan lang. Huwag nyo kalimutan to. Yung pinaka washer niya sa ilalim yan, pinaka singsing, bago nyo ilagay sa piston. Tapos diin nyo lang. Yan, ganyan po ang forma niya. Ngayon pwede nyo na ilagay yung front housing. Yan. Tapos hihigpitan natin. So yan mga kabay, nahigpitan na natin. So bago natin ilagay yung lever niya, kapag hindi nyo maigitna yung spring, ayan, katulad yan, matigas, kailangan kasi siya nakagitna, kadyutin nyo po, paandarin nyo. Ayan, hindi nakasagad. Ay, dito pala. Dito tayo. Ayan. Tapos susundutin nyo yung spring, kailangan nasa gitna, katulad yan. Yan, para maipasok nyo yung pin ng lever. So kung paano nyo kinalas mga kabay, ganun din yung posisyon pag binalik nyo. Ayan, tiin nyo lang. Pag nailagay nyo na, ikutin nyo naman pa kanan. Yan, so okay na. Select natin sa chipping. Balik lang natin sa drill. So pagkatapos nyan, balik natin yung tinanggal natin na spring, yung spring tsaka yung lock washer. Kailangan na natin linisin to mga kabay. So yan mga kabay, babalik na natin yung spring, tapos yung washer. Ayan. Tapos yung bulitas. Ayan. Pagkatapos itong kanyang kulak. Tapos syempre huwag nyong kalimutan yung lock ring. Ayan, para hindi siya makalas. Ayan. Tapos balik natin yung cap. So yun na mga kabay. Ngayon iti-testing na natin kung gagana yung hammer. Ayan, lagay natin yung bala. Lagay natin sa hammer.
So okay na siya mga kabay, gumagana na yung hammer niya at saka syempre yung chipping. Ayan, so ang pinalitan lang po natin ay ito po yung spindle na isang set, brass holder, matigas po siya pihitin, at yung o-ring niya. So maraming salamat mga kabay sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, kung gusto niyo pong magpa-repair, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan lang mga kabay, bye bye.